Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanya ang ganito, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pangpaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12. Samantalang sila'y kumakain, nang usap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba na magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa umiliya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Sang magandang araw sa inyong lahat. Ang araw na ito ay kilala bilang Spy Wednesday. Sabihin nyo nga po. Sa Tagalog ng spy ay, ano po? Espiya, no? Spy Wednesday. Dahil narinig natin sa ating ebanghelyo ang pagbubunyag ni Jesus sa taong magtatraidor sa kanya. Sino? Walang iba kundi si Judas Iscariote. Espiya, kung paano pumanig si Judas sa mga punong saserdote, sa mga kumakalaban kay Jesus. Paano nangyari? Hindi ba alagad siya ni Jesus? Hindi ba kaibigan siya ni Jesus? Hindi ba dapat kakampi siya ni Jesus? Meron silang relasyon ni Jesus. Meron silang nabuong pagsasama. Meron silang pinagsamahan. Pero paano pumanig si Judas sa mga kumakalaban kay Jesus? Nakipagkita si Judas sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan at nakipagkasundo na siya ay tatanggap ng
30 pirasong pilak kapalit ng pagtuturo kay Jesus. 30 pirasong pilak. Grabe, no? Grabe. Ginawang kalakal si Jesus. Ginawang negosyo si Jesus. Kung si Jesus nag-invest kay Judas, nag-invest ng pagmamahal, nag-invest ng panahon, nag-invest ng pakikisama, nag-invest ng pakikipagkaibigan. Si Judas naman, ginawang investment si Jesus. Pag sinabing investment, ano ibig sabihin? Pinagkakitaan. Pinagkakitaan si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. Alam niyo po, ang 30 pirasong pilak noon, panahon na iyon, noong panahon ni Judas at Jesus, ay katumbas ng 4 na buwang sahod ng isang ordinaryo o isang manggagawa. 4 na buwan. Yun ang sahod. 30 pirasong pilak. Sapat yon para mabuhay ng 4 na buwan. Tama? Siyempre, 4 na buwan. Kung matipid-tipid ka, sige. Kalahating taon? Kung matipid-tipid ka, abot ba yun ng 1 taon? Hindi, di ba? Sa panahon nga natin ngayon, yung 1 buwang sahod, hindi magkasya. Hindi sumapat sa 1 buwan. Di ba? Sa inyo nga, baka dumaan lang ang sahod. Di ba? Maraming ganyan. No? Sumahod, di naramdaman. Yung 4 na buwan, hindi ko ma-imagine Di ba? Kung binata ka, sapat yun. Kung may pamilya ka, hindi magtatagal yun. Kaya nga masasabi nating cheap si Judas. Sabihin nyo nga, cheap. Ano ibig sabihin ng cheap? Ano ibig sabihin? Pag sinabihan ka, ang cheap mo ano? Mababa. Mababaw. Diba? Pag sinabi, ang cheap mo well, alam natin sa Tagalog, mura. Diba? Yung mahal, kabaliktaran, sa English, expensive. Yung cheap, mura. Pero yung expression na, ang cheap mo ano ibig sabihin? Ang turing, mababa. Mababa ang turing. Ang cheap ni Judas. Kasi ang dali niyang bilhin. Bakit? 30 pirasong pilak na ipagpalit mo ang iyong relasyon. 30 pirasong pilak lang pala ang halaga ng iyong relasyon kay Jesus. Ang cheap, kasi sa murang halaga, ipinagpalit niya si Jesus. Ang cheap. Samantalang si Jesus, ang taas ng turing sa kanila. Tama? 'Di ba? Dati lang naman silang mga ordinaryong tao. Pero tinawag sila ni Jesus. Ginawa silang alagad. Tinawag silang apostol. Sila yung unang nakakaalam ng anumang impormasyon tungkol kay Jesus. Mataas ang turing ni Jesus sa kanila. Kaya nga, mahal sila ni Jesus. Pero itong si Judas, cheap. Ang baba ng turing. Kaya dapat hindi pinagpapalit ang relasyon. Hindi pinagpapalit ang mga bagay na hindi mabibili ng pera. Kasi ang tawag sa iyo ay cheap. Diba? Maraming ganyan. No? Pinagpalit ang relasyon sa pera. Ilan na ang nasira na relasyon dahil sa pera? Nasirang pamilya dahil sa pera, nasirang magkakapatid dahil sa pera, no? Yung ang tagal-tagal niyong magkakasama, sa hirap at ginhawa, nagkapera lang, nasira. 'Di ba?
Noon naman walang pinag-aawayan, ngayon may pinag-aawayan, pera. No, yung ang tagal mong pinaghirapan, yung profesyon mo, ang tagal mong nag-aral, nag-invest ka ng panahon, tapos nasuhulan ka lang. O, di nasira na ang pagiging attorney mo, nasira na ang pagiging doktor mo. Bakit? Pinagpalit sa pera. Maraming ganyan. Nasisira sa pera. Pinagpapalit ang pangalan sa pera, ang propesyon sa pera, ang relasyon sa pera, lahat na lang pera. Pinagpalit ang pagkakaibigan, di ba? Nangutang ka, nanghiram ka, dahil gipit ka, okay. Naintindihan ng kaibigan mo, pero hindi ka na nagbayad. Hello? Magkano ba yung inutang mo? Di ba karampot lang yan? Ubus na nga eh. Pero yung pagkakaibigan nyo, pagsasamahan nyo na ininvestan mo ng mahabang panahon, nasira lang ng ganon. Alam ko po, ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Kaya nga maraming tao, pinagpapalit ang lahat sa pera. Nabalitaan nyo ba yung nagpa-full tank? Hello? Di ba? Anong kwento? Nagpa-full tank. Pagkatapos magpa-full tank, tumakbo. Alam natin, ang mahal ng gasolina. Ang mahal. Pero, hindi dahilan para manloko ka ng tao. Mandaya ka ng tao. Sa halagang magkano? 5,000. 5,000 rin yung full tank eh. Sino nag-suffer? Yung trabahador ng gasoline station. Diba? Pinaghahanap. O ngayon, nung nahanap, anong katwiran niya? Kasi graduation ng anak. Walang panghatid. Paggipit ka, kailangan mo manloko para may panggasolina? Hindi ba pwedeng mag-jeep? Hindi ba pwedeng mag-tricycle? Hindi pwedeng maglakad? Hindi katwiran ang gumawa ng masama o ang ipagpalit ang sarili sa pera. At marami sa atin ganyan. Kaya nga ang tawag, Judas. Judas, pinagpalit sa pera. Nakakatawa nga, ang tao kapag gipit, pera ang kahinaan. Pero may ibang tao, hindi naman gipit, pera pa din ang kahinaan. Hello? Alam niyo ba yon? Mulat ba tayo doon? Di ba? Ang daming mangungurakot. Bilyon-bilyon. Pero gipit ba sila? Hindi. May sweldo sila eh. May mga negosyo pa nga yan on the side. Bukod sa kanilang pwesto, bukod sa kanilang titulo, bukod sa trabaho, pero sira pa din sa pera. At ang tawag natin doon, Judas. Pero iba ang tawag ni Jesus. Ano tawag ni Jesus? Mabuti pa, hindi na ipinanganak ang taong iyon. Ang sakit, no? Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Ganon kalalim, ganon katindi yung kasalanan na yon. Pero mabuti na lang, si Jesus mataas pa rin ang turing kay Judas. Kahit na alam niya na ipagkakanulo siya, kahit alam niya na ang gagawin sa kanya ni Judas, binilang pa rin siya sa 12. Diba? Narinig nyo? Ilang beses inulit yung numerong 12. Laging kabilang doon si Judas. Sino lang ang hindi nagbilang sa 12? Si Judas. Nung magdesisyon siyang umalis, nung magdesisyon siyang magpakamatay, hindi na siya naging parte ng 12. Desisyon niya yon. Pero si Jesus, kabilang pa rin siya. Kabilang. Kaya nga, mahal na araw. Kasi si Jesus, mataas ang turing. Kahit na ang tao, ang turing, Judas. Mga kapatid, ito ang pinapakita sa atin ng ating
ebanghelyo sa araw na ito. Hindi tayo cheap. Kahit ginawa natin ang sarili nating mga cheap, hindi mababa ang turing sa atin ng Diyos. Mataas ang turing. Kaya nga, mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, may mga mahal na araw. Kahit may mga taong pinagpapalit ang kanilang pangalan, trabaho, relasyon, titulo, at kahit ang pananampalataya, pinagpapalit sa pera, meron pa ring Diyos, merong Jesus na ang turing sa atin, mahal. Kaya nga yung mga ganyang tao, pahalagahan. Mataas dapat ang pahalaga na kahit na ano paman, no, mataas pa rin ang turing. Mga kapatid, ito ang mahal na araw. Mga ordinaryong araw na ginawang espesyal ni Jesus dahil sa mataas na turing at mataas na pag-uuri na gamit ang pagmamahal. Amen? Amen. Nais ko pong anyayahan ang lahat mamayang gabi sa ganap na 6:00, tayo po ay magkakaroon ng kumpisalang bayan. Sa halip na po banal na misa, tayo po ay magkakaroon ng kumpisalang bayan. Kaya tawagin niyo po yung inyong mga kapamilya, kaibigan, mangumpisal po. Ito po yung ating parte ng paghahanda sa pagpasok natin ng pagdiriwang ng Easter Triduum. No? Easter Triduo o Triduo ng pagkabuhay ni Jesus. Ulitin ko po, 6:00 po yan ng gabi mamaya. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.